Ang eksperimento ng multikulturalismo ay nabigo. Bawat bansa na pinilit na ipatupad ang multikulturalismo ay nagkakagulo ngayon. Pero alam ko na madalas nating pinag-uusapan ng UK dahil, sa palagay ko, ang UK ay isang pangunahing apektadong bansa. At dahil sa mga bansang kabilang sa Anglosphere, ito marahil ang pinaka-naaapektuhan. Kaya natin ito pinag-uusapan. Pero ang natitirang bahagi ng Europa ay hindi rin naman maayos ang kalagayan. Ang mga bansa gaya ng Alemanya, Pransya, Austria at Netherlands, hindi rin magandang lagay nila. Kaya tingnan mo ang nangyayari sa Alemanya. Saan ka man tumingin, parang isa lang ang plano ng mga arkitekto. Nakita na rin natin ito sa Australia. Nakita rin natin ito sa UK. Ginagawa ito ng mga paaralan sa mga hindi Muslim na bata. Pero hindi gumaganti ang mga Muslim na bata. Sa ilang paaralan sa Alemanya, obligado ang mga estudyanteng Kristiyano na bumisita sa Islamic Center at Mosque. Sa mga pagbisitang ito, umuupo ang mga bata sa mosque at tinuturuan ng mga aral ng Islam ng mga Muslim na guro. Habang humihina ang Kristiyanong pagkakakilanlan ng Alemanya dahil sa pagdami ng Muslim, isinama na ang Islam sa kurikulum ng paaralan sa ilang estado. Tinutukoy ito ng pamahalaan at ilang organisasyon bilang multicultural na pagkakaisa. Ngunit tutungo na ang Kristiyanong pagkakakilala ng Alemanya ay inaatake. Ang mga magulang na tutol dito ay maaring pagmultahin o kasuhan. Direktang natural na pagsasalo nito sa Amerikanong Ingles na pinananatili ang tono at kahulugan. At ginagawa nila yan sa Australia, ginagawa nila yan sa Amerika, ginagawa rin nila yan sa UK. Kaya hindi rin naiiba ang Alemanya, kaya naman. Tingnan mo ito. Gusto ko si Kurt Koch na YouTuber, ang galing niya. Hinahaluhog nila, ngunit walang makita sa kanila. Pwede kong kunan ng video ang gusto ko pare. Nasa Germany ako, kaya gagawin ko ang gusto ko sa bansa ko. Hindi mo ako pwedeng sabihan kung mag-video ako. Hindi mo ako pwedeng sabihan na huwag mag-video sa sarili kong bansa. Gusto kitang sundan. Kaya? Sa paligid ng mga naglalarong bata at pamilya, mga inhinyero at doktor ay nagbebenta ng droga at sinabihan ng Aleman na bawal siyang mag-film sa sarili niyang bansa. Kahit saan ka tumingin, makikita mo sila sa malayo. May ilan na nakaupo doon, may ilan dito na nakikinig sa kanilang bongo-bongos. 3 sa kanila, isa ay nakasakay sa bisikleta. Kaya magsisimula na ang urban safari. Pakiramdam mo ba ay napagyaman ka? Loving life. Nagpabaya ang mga kalalakihan sa kanluran at hinayaang salakayin ng mga migrante mula sa ikatlong mundo ang kanilang mga bansa. Kailangan tumindig ang mga kalalakihan sa kanluran, baguhin ang kultura at ipadama sa kanila ang takot. Oh, takot! Tingnan mo ang video na ito. Itong taong mukhang kabute, mukhang ulo ng broccoli, akala niya pwede siyang magmatapang sa Inglaterra. Alam na isa pang naghahanap ng asylum na nagbabago na ang ihip ng hangin. Alam niya na nagbabago na ang sentimiento ng bansa. Panurin mo ito. Napaka-interesante ng clip na ito. At nagbibigay ito sa atin ng ideya kung ano ang maaring mangyari. Sa palagay ko, dapat natin itong gawin mas madalas. Kaya itong lalaki, sinusubukan niya magpakalalaki. Humaharap siya. Sinusubukan niyang harapin yung nagvi-video na parang brito ng boses. Panurin mo kung anong mangyayari. Tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Tingnan mo yung galit sa mga mata niya. Tingnan mo tong mokong na to. Ito. Sino ka ba, bro? Swerte ka dahil mga kaliwang baliw ang namumuno sa kanluran ngayon. Kung 30 taon na ang nakalipas nangyari to, alam mo na siguro ang mangyayari sa kanya. Pero nagbabago na ang sitwasyon. Muling nagdudulot ng karahasan ng kaliwang politika dahil ipinaglalaban ng tao ang kanilang karapatan. Kailangang tumindig ang mga tao para ipagtanggol ang kanilang teritoryo, ipagtanggol ang kanilang lipunan. Wala nang ibang paraan. Huwag kang lalapit sa akin. Pare, huwag kang halapit! Sa akin. Sabi niya, Hindi. Huwag mo siyang lapitan ng agresibo, bro. Huwag magsinungaling sa mundo.
Huwag kang magsinungaling sa mundo. Nagsasalita siya ng Arabic. Hindi ko maintindihan pero siguradong sinasabi niya sa kanya, "Huwag kang makialam bro, mapapadeport tayo." Huwag mong simulan yan! Pare, huwag mong dibdibin. May pera naman ako. Huwag mo simulan yan, tol! Isipin mo na lang na. Sorry, brother. Ganon dapat ang asal ng lahat. Yan dapat nilang gawin. Pasensya na. Yumuko, humingi ng tawad, at magpasalamat. Magpasalamat ka na may bubong ka sa ulo mo na galing sa buwis ng mga tao. Lumabas ka. Dapat itong mangyari kahit saan. Balik tayo sa Alemanya. Sabi ng lalaki, 3 taon na akong nandito at galit ako sa lahat. Alemanya ay bansa ng mga di mananampalataya. Basahin ang subtitle. Gaano ka nakatagal sa Alemanya? 3 taon. Komportable ka ba doon? Hindi, ikaw hindi ka pa komportable? Bakit hindi ka komportable? Bansa ng mga walang pananampalataya, di ba? Hindi. Kaya siya ay nakakakuha ng pera. Nakakatanggap siya ng allowance. Pinayagan siyang manatili sa Alemanya kahit ilegal ang pagdating niya. Nang tanungin kung ayos siya, sagot niya, "Hindi ako okay dahil ang Alemanya ay bansa ng mga di mananampalataya." Anong ibig sabihin nito para sa'yo? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo o gaano mo man ginagaslight ang sarili mong mga kababayan para pagbigyan ng mga taong ito, hinding-hindi sila magpapasalamat. Kumusta ka na sa kahit anong bansa? Sa tingin ko mga kaibigan, tinanggap nila tayo. Pero ang mga bansang Muslim ay hindi tayo tinanggap. Oo, pati ang mga di mananampalataya ay hindi rin tayo tinanggap. Hindi pa rin tayo tinanggap. Kahit tinanggap natin ang mga Aleman, sila ay di naniniwala. Sigurado ka ba dyan? Oo, Tama mismo. sigurado ako dyan. Sa kagustuhan ng Diyos, huwag mong sabihin. Baka maintindihan ng Muslim na ito, bro. Anong klaseng pag-iisip ito? Dahil sa mga Islamista na ito, mga walang utang na loob na Islamista, pati yung mga nasa gitna lang, na baka hindi naman ganoon ka-hostile, madadamay din sila. At pasyensya na, mangyayari talaga yan. Lahat ng inuuna ang sinaunang kultura o relihiyon o pagkakakilanlan ng magulang kaysa sa bagong pagkakakilanlan na na-assimilate ay magdurusa. Kailangan mong gumalik. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Ito ang sinasabi ko. Magsimula tayo dito. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano, hello. Pero ikaw ay isang hindi naniniwala, kaya itong trabaho mo. Hindi naniniwala? Hindi naniniwala? Hindi naniniwala? Pwede ba kitang tanungin? Sino ang mas mabuti? Muslim na tumatanggap sa'yo o hindi naniniwala pero tinatanggap ka? Sino ang mas mabuti? Ang tumatanggap sa'yo o ang hindi naniniwala na tumatanggap sa'yo? Paano mo sila makakausap ng maayos? Milyon-milyon ang dumating sa Europa, samantalang noong 2,000 kalahating milyon lang ang Muslim doon. Ngayon, 20 milyon na. 20 milyon. Plano talaga ito. May gumawa nito. May gumawa nito. Oo, kagustuhan ng Diyos. Ayon sa kagustuhan ng Diyos. Anong nangyari? Panurin mo pa ang isang video clip mula Alemanya. Ayon sa tao mula gitnang silangan, lupa ito ng mga di naniniwala at tungkulin nilang kupkupin at tanggapin kami. Tingnan mo ang pag-aastang may karapatan sila. Tanggapin daw kaming mga Muslim dahil mas mataas daw kami. Sa tingin ko, dapat silang paalalahanan. Alam mo, ganito ako magsalita dahil may hierarchy ng kultura at inilagay ko ang kanduraning kultura sa taas kasama ang iba pa. Halimbawa, malaki ang respeto ko sa kulturang Hapones at Chino kahit hindi ako tagahanga ng CCP. Nirerespeto ko sila dahil sa mga nagawa nila. Para sa akin, ang nakahihigit na kultura ay batay sa mga bunga nito. Ang mga resulta ng kultura ang nagpapasya kung alin ang mas nakahihigit. Kaya naman ang kulturang Kanluranin, Hapones, Timog Koreano at Chino ang nasa itaas. Pagkatapos ay may iba ka pang mga kultura. Ang India ay mabilis na humahabol. Ang India, ang kulturang Indian, ay iginagalang ko. Pero palaging kulang sila sa lakas militar, kaya laging nasasakop. Alam kong maraming Indian ang naiinis pero kailangan ninyong tanggapin yon. Kung marunong kang bumuo ng dakilang sibilisasyon, magagandang templo, kahangahangang arkitektura, matematika at malalaking ambag, pero hindi mo nagawang bumuo ng malalakas na hukbo, pasensya na, may kulang ka pa rin. Iba na ngayon ang India. Patuloy lumalakas at umuunlad ang kanilang makabagong sandatahang lakas sa teknolohiya. Pumupunta na sila sa kalawakan. Maganda ito. Kaya ang India, kasunod lang ng mga nangungunang kultura. At malinaw namang may mga barbarikong kulturang ito. Pakinggan mo ito. Pero sino ang nagsabi sa'yo na ang bansang ito ay isang bansang walang pananampalataya? Ito ay isang bansang walang pananampalataya.
Karamihan sa kanila ay Muslim, maliban sa mga Arabo at iba pa. Bakit sila walang pananampalataya kung malugod naman tayong tinatanggap? Omanhin, walang mga subtitle. Sabi niya, lupa ito ng walang pananampalataya at obligadong tanggapin at igalang tayo dahil mas mataas ang mga Muslim. May nangyari sa Kanluran. Isang pulis na Aleman ay nagbalik loob sa Islam. Alam mo, pinapatay ng Islam ang mga tumatalikod sa pananampalataya. Kung iiwan mo ang Islam at ilipat ka sa ibang relihiyon, tapos na. Walang tanong-tanong. 13 bansang Muslim ang may parusang kamatayan sa mga tumalikod sa pananampalataya. Pero sa Kanluran, hindi natin ginagawa yan. Sige, patas lang, hindi natin dapat gawin yan. Hindi ko iniisip na kailangan nating maging ganap na hayop para lang alisin ang mas mababang kultura. Pero dapat talaga nating makita ang pagkukunwari na ibang mga kultura. Ako ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos. Anong tanga? Pasensya na, gets mo na. Kakasabi lang niya ng shahada. Ibig sabihin, sumasaksi ako na walang Diyos, kundi si Allah at si Muhammad ang huling propeta. Tingnan mo, si Don Kitang nag-tweet niyan. Akala niya ilang araw pa lang, pero nung Oktubre pa pala ng nakaraang taon. Hindi naman ganun kalayo o kaimportante. Nang dumating ang libu-libong Muslim na imigrante sa perya ng pagdiriwang ng Pasko sa Germany para magprotesta laban sa tradisyon, sino ang pumayag na gawin nila yon? May isip mo ba na pumunta ka sa isang bansang Muslim at guluhin ang kanilang pagdiriwang ng Eid? O kung ano mga pista nila? May isip mo bang gawin yon? Makukulong ka. Baka tama lang naman yon. Sumisigaw sila ng mga Islamistang slogan malapit sa isang pagdiriwang ng Pasko. Kung ako ang namumuno, o kung ako ay malapit sa kapangyarihan, kaya siguro hindi talaga ako dapat mapalapit sa kapangyarihan. Palalayain ko ang militar. Palalayain ko ang militar na may mga aso, batuta, rubber bullets, at water cannon. At huhulihin sila at ilalagay sa isang bangka. At wala akong pakialam kung saan sila dadalhin. Iwan ko sila sa ibang lugar, sa isang isla na walang tao kung ayaw silang tanggapin ng sarili nilang bansa. Yan ang gagawin ko. At makikita mo, mawawala agad ang lahat ng tapang-tapangan nila. Pero may magandang balita. Lumalaban na ang mga Aleman, kaya lumalakas ang AFD. At nakikinig ako sa DWTV at sa marami sa mga taong ito. Kaya natatakot ang mga pangunahing partido politikal nila sa AFD na pinamumunuan ni Alex Vidal, isang babaeng lesbiana, at ang kanyang partner ay hindi Aleman na tubong lugar. Sinasabi pa rin nilang far-right ka. Isa itong kilusang kultural. Hindi ito tungkol sa lahi. Sabi nga ni Pauline Hanson, dapat maging monocultural ang Australia. Tayo ay multiracial, multietniko, ngunit monokultural na bansa. Walang puwang para sa rasismo. Na nagpapawalang bisa sa akusasyon na ang ganitong pag-iisip ay magdadala sa atin sa mga kasindak-sindak na pangyayari noong ika-20 siglo, gaya ng mga concentration camp. Tama na nga. Problema mo yan. Kung naramdaman mong na-insulto ka, problema mo yan. Hindi kami nagmumura. Nang iinsulto kami. Dapat nating magawang mang-insulto at pagtawanan sila. Gawin mo ang gusto mo, kahit ano pa yan. Bigyan mo kami ng dahilan para hulihin at ipa-deport ka. Hindi nila gagawin yun. Hindi tayo kailanman makakapunta sa isang bansang Muslim. Kahit pa sa mga tila moderate na bansang Muslim tulad ng UAE o Turkey. At umasta ng ganito. Bakit hinahayaan ng Kanluran na umasta sila ng ganito? Bakit? Sa tingin ko, naubos ng oras ng mga taong ito. Hindi ito magtatagal. Hindi na ito magpapatuloy ng matagal pa. Hindi ba natin kinikritiko ang Islam? Pagdating mo sa Alemanya, kinailangan mong tiisin at tanggapin ito kahit ayaw mo. Kung hindi mo gusto, umalis ka. Kami, pwede kaming magkritiko ng relihiyon. Napakasimple lang. Kung ayaw mo dito, umalis ka sa Alemanya. Wala namang nangailangan sa'yo dito. Lumayas ka. Lumayas ka. Ang tapang-tapangan mo dahil pinapayagan ng Kanluran, kaya ganyan. Panurin mo itong video, may subtitle naman. 2 grupo ng pambabastos kada araw. Ganyan nakalala ang sitwasyon natin. 2 panggagaasang, maramihan kada araw.
Dahil pinapasok natin lahat ng mga Muslim na asylum seeker. Oo, kasi doon lang nila kilala ang mga babae. At pagkatapos ay pumupunta sila dito, nakikita nila ang magagandang Aleman na babae at hindi nila mapigilan ang sarili nila, kaya ginagahasa nila ang mga ito. Maramihan at sama-sama. Oo, estadistika ng BKA. Anong masasabi mo dyan? 2 grupo ng panggagahasa kada araw. Oo, napapatahimik ka. Hindi mo gusto yan bilang isang kaliwa, di ba? Hindi. Ang punto ay na ito ay rasista, hindi ito. Ay, rasista. Tingnan mo, bakit laging pareho ang itsura nila? Rasista ito. Rasista raw kapag binabanggit na maraming Aleman na babae ang ginagahasa ng grupo. Rasista raw kapag binabanggit. Simpel, malamig, at objektibo ang mga katotohanan. Rasista raw kapag binanggit. Hindi ko alam bakit nawawalan ng gana ang mga taong ito, gaya ng sabi ko. Lumalakas ang suporta sa mga kanan na partidong pampolitikasan man. Rasista raw. Kailangan yon. Kailangan natin paalisin ang mga tao dahil sobra na ang mga illegal dito. This is not trending. Ilan nga bang illegal ang meron tayo? 2,000 ayon sa opisyal na estadistika. Hindi lang basta kwento. Opisyal ito. Oh. Mukha na kayo mga komunista. Mga komunista. Kailangan ninyo may daan-daang libong illegal na hindi dapat nandito sa bansa. Sa tingin ko, may milyon-milyon pa tayong ganun din. Oo, wala itong kinalaman sa rasismo. Si Suleyman Atay ay dapat na umalis ng bansa. Kinailangan pang mamatay si Ruben Lauer dahil hindi pinaalis ang Afghan na ito. Marami tayong daan-daang libo sa bansa na dapat umalis. Para sa mga nagdududa sa sinabi niya, ipapakita ko ang opisyal na estadistika ng Alemanya. Tulad ng mayroon tayong problema sa grooming gang sa UK, sa Alemanya, dahil mas marami ang mga Afghan kaysa sa mga North African, meron silang ibang problema. At ito ay ang gang rape. Tingnan ninyo ito. Opisyal na estadistika ito ng gobyerno ng Alemanya, BKT, gaya ng sinabi niya. Sa Alemanya, 67% ng sangkot sa gang rape ay dayuhan, samantalang 12% lang sila ng populasyon. Tingnan ninyo ito. Binubuo ng mga Aleman ang 88% ng populasyon ng Alemanya, ngunit 33% lang ng sangkot sa gang rape. Isa itong inaangkat na problemang pangkultura. 12% ng populasyon sa Alemanya ay dayuhan, ngunit sila ang responsable sa 67% ng gang rape cases. Makikita mo ito kapag masinuri mo pa. Ang Afghan at Aprikano ay 34% ng sangkot sa gang rape, pero 1% lang sila ng populasyon. Ang 12% ang bumubuo sa nakita nating 6% o kung anuman. At kung hahatiin mo pa ang mga dayuhan, ang mga Afghan at Aprikano ay bumubuo ng 34%. Sabi niya, sanay ang mga taong ito sa mga babaeng nakaburka. Pagdating nila sa kanduran, nagugulat sila sa mga babaeng kanduranin at nawawala sa sarili. Ganito raw sila. May tawag kami sa mga ganitong tao. Pindu, mga Pakistani. Tingnan mo siya, hindi nga siya papayagang makapasok sa mga mayayamang lugar ng Pakistan, o Lahore, o Karachi, o Islamabad. Hindi siya papapasukin ng mga tao. At tingnan mo ang ginagawa niya. Tingnan mo ang ginagawa ng manyak na to. Dahil walang diskriminasyon. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang bastos na ito na nagvi-video ng mga babaeng Griego, mga kabataang babaeng Griego na nakabikini. Kasi iniisip niya, wow, mga pokpok to. Parang gusto nila yon. Tingnan mo ang mga lokal. Walang pakialam, walang tumitingin o umaasta gaya ng ginagawa niya. Kasabwat ang mga politiko sa kanluran sa malawakang pang-aabuso sa sexual ng mga kababaihang kanluranin. Kahit saan ka tumingin, kahit saan mo tingnan. Pasensya na. Itong dahilan kaya naubos ang pasensya ko.